Guys, papakain tayo ng ating mga baboy. Ito ay para sa 5 buntis na baboy natin at para kay Max na ating bulugan. Minix lang natin yan guys ng breeder saka darak ng palay. 1 kilong breeder at 2 kilong darak ng palay guys. Bali 1:2. At ito naman ay para sa ating mga biik, grower at darak rin ng palay. Ang sukat ng mix natin ay 1 kilong grower at 1.5 kilos na darak ng palay. Yan po muna ang ating ginagawa sa ngayon dahil hindi pa tayo pwedeng kumuha ng kangkong para pandagdag sa pagkain ng ating mga baboy. Sa panahon kasi ngayon na may ESF ay napakadelikado kung kukuha pa tayo ng kangkong dahil ang taniman naman ng kangkong ay marami ring may ibang tao rin na nakakadaan. Yan guys, para sa siyam natin na biik, bali 2,5 kilo ang binibigay natin sa kanila tuwing papakainin natin. 2 beses tayo nagpapakain sa ating mga biik, isa sa umaga at isa sa hapon. Yung pagkain nila para sa tanghali ay hinahati na lang natin para mas marami pa tayong magawa sa ating babuyan. At ito naman guys ay para sa 5 nating buntis na baboy at kay Max na ating bulugan. Ang binibigay natin ay 4 kilo at kalahati. 6 na sila niyan guys. Tig 3/4 sila bawat isa. Hindi natin gaano binubusog ang mga buntis na baboy dahil masama rin sa buntis kung bubusugin natin. At si Max ay ganun din. Hindi natin ganong binubusog para hindi siya tumaba at hindi naman mahirapan ang ating mga inahin kung sakaling magpapabulog sa kay Max. Tayo na guys at dalhin na natin sa ating baboyan ang na-prepare natin na pagkain nila. Ayan na guys at naghihintay na sa atin ang ating mga biik at nagugutom na sila. Nakahanda na rin ang ating tubig. Malinis na tubig ang ginagamit natin para sa ating mga baboy. Galing yan sa puso at doon rin kami kumukuha ng pang-araw-araw namin na ginagamit na tubig. Ang ginagawa natin ay with feeding. Depende na sa inyo kung gaano karaming tubig ang ilalagay ninyo. Kailangan kabisado nyo ang inyong alaga. Tansya na natin guys kung gaano karaming tubig ang ating nilalagay, kaya nauubos rin nila. Pakainin na natin guys dahil nagugutom na ang ating mga biik. Nililinis muna natin ang kanilang pakainan bago natin ilagay ang kanilang pagkain. Mas maganda kung with feeding ang paraan nyo sa pagpapakain sa inyong mga alagang baboy dahil malakas sila sa tubig at gustong gusto nilang humigop ng tubig. Ang darak ng palay ay hindi rin nasasayang dahil nauubos rin nila ito. Sa pagpapakain natin ng with feeding na paraan ay walang natitira sa kanilang pagkain. Pakainin naman natin guys ang 5 buntis na baboy at 1 bulugan. Kabisado ko na ang takal ng kanilang pagkain guys. Sa 3/4 kilo ay estimate na natin kung gaano natin kadami ang ilalagay sa kanilang pagkain. Hinihiwalay ko rin ang pagkain ng bawat isa sa kanila para pare-parehas ang takal. Pag pinaghalo mo kasi ang pagkain nila sa isang lagayan ay mayroon talagang mas lamang sa kanila. Hinahalo rin natin ng mabuti ang pagkain nila bago natin ibigay.
Tayo na guys, naghihintay na sa atin ang ating mga baboy. Gutom na sila. Si Karen at Bernadette nakatayo na, naghihintay na. Dati ay nahaluan pa natin ng kangkong ang pagkain nila. Pero ngayon, hindi na tayo naglalagay ng kangkong. Malaki rin sanang tulong kung may kangkong. Dahil nakakabawas tayo ng gastos at maganda rin sa katawan ng ating baboy. Magana rin sila kumain dahil gustong gusto nila ang kangkong. Minsan hinahaluan rin natin yan ng Madrid de Agua at gustong gusto rin nila. Hindi nga lang tayo nakaka-harvest ngayon ng Madrid de Agua dahil kaunti pa lang ang ating supply na tanim. At ang iba ay naipakain na rin natin. At itinigil na rin natin ang pagkuha ng kangkong. Hindi kasi atin ang pinagkukunan natin ng kangkong. Pero okay lang naman yon dahil kahit sino naman na pwedeng kumuha doon ay okay lang. Ang kaibahan lang kasi guys sa panahon ngayon ay napakadelikado dahil panahon ng ESF at maraming dumadaan na ibang tao sa area na pinagkukunan natin ng kangkong. Kaya itinigil na natin ang pagkukuha ng kangkong. Pero kung may area naman kayo guys na may kangkungan na sarili nyo at may mga tanim kayo na Madrid de Agua, pwede nyo rin namang ilagay o ihalo sa pagkain ng inyong baboy dahil kayo lang ang may access at walang ibang taong nakakapasok sa inyong taniman. Kaya mas maganda talaga guys ay may sarili kayo na taniman ng kangkong o Madrid de Agua para masigurado nyo na safe talaga ang binibigay nyo na pagkain sa inyong alagang baboy. Nabigyan na natin ng pagkain guys si Bernadette, Karen at Gina. Dito naman tayo ngayon kay Pia at kay MJ. Gustong gusto talaga ng ating mga baboy guys ng may sabaw. Matakaw sila sa tubig. Kaya bago ko binibigay ang pagkain ay hinahalo ko muna ng mabuti para pag hinigop nila ay kasama na rin ang darak sa mahihigop nila. Papakainin na rin natin si Max. Inuna lang natin ang mga buntis dahil okay lang naman mahuli si Max. Matakaw rin yan guys sa sabaw kaya kailangan haluin natin mabuti. Tama lang na pagkain ang binibigay natin sa kay Max. Hindi siya natin masyadong binubusog dahil itong si Max guys ay may lahing durox. Kung lagi natin itong bubusugin guys ay magiging malaking bulugan siya at mahihirapan naman ang ating mga inahin kung sakaling magpabulog na. Mabait rin na bulugan ito guys, hindi tulad sa iba na nangangagat. Yun nga lang, nahirapan tayo nung nilipat natin siya dito dahil hindi siya sanay na matalian. Yan guys, natapos na nating bigyan ng pagkain silang lahat. Si Bernadette ang naunang natapos. Ubos na rin ang pagkain ni Karen. Ganon din kay Gina. Kay Pia at MJ ay mayroon pa dahil nahuli natin silang bigyan ng pagkain. Kay Max guys ay ubos na rin. Ayan. Talagang sinimot niya. Pagkatapos naman nilang kumain ay nililinis natin guys ang kanilang pinagkainan para hindi dapuan ng langaw at hindi puntahan ng daga na pwedeng magdala ng ASF. Ganon din ang timba na ginagamit natin, lalagyan ng kanilang pagkain dahil gagamitin rin ulit natin ito sa sunod kaya kailangan malinis. Ayan guys ang ating mga biik, ang iba ay busog na at yung iba ay kumakain pa rin. Pero okay na yan guys, sinisimot na lang ng ibang kasama nila ang pagkain. Ayan guys, okay na rin ang ating mga inahin. Pagkatapos kumain ay matutulog ulit. Si Gina na lang ang gising
Si Karen, Bernadette, Pia at MJ ay tulog na. Yan. Pati si Max. Hoy Max, wala nang problema, nakakain na eh. Sa tanghali naman guys, ay nagbibigay din ako ng merienda. Katawan ng saging o dahon ng saging. Maganda ito guys sa ating baboy para iwas dehydrate. Dito lang rin ako kumukuha malapit sa kulungan ng ating baboy dahil marami naman tayong tanim na mga saging. Ang katawan ng saging naman guys na binibigay natin sa kanila ay yung mga pinagkuhaan ng bunga. Dahil sayang naman kung ang ibibigay natin ay yung mga bata pa. Pero kapag payat ang puno, pwede nating kunin yun guys at ipakain sa kanila para tumubo ulit at maging mataba ang puno. Binabalatan ko pala muna guys ang katawan ng saging. Tinatanggal ko ang mga matitigas na balat para masarap naman ang kain ng ating mga alagang baboy. Ito ang binibigay nating merienda sa ating mga biik. At kahit biik pa lang sila ay sanay na silang kumain ng saha ng saging. Yan ang kagandahan guys. Kapag mayroon kayong tanim na pwede nyong ipakain sa inyong alagang baboy. Guys, na ibigay ko na sa inyo ang 3 paraan para maiwasan ang pagkakasakit ng ating mga baboy. Una ay huwag mo nang kumuha ng kangkong sa labas ng area ng kulungan ng ating baboy. Kahit yung mga tirang gulay sa palengke ay huwag muna nating ipakain. Pangalawa ay kailangan malinis na tubig ang ibigay natin sa ating mga alaga. Dito sa kulungan ng aking baboy guys ay malapit lang sa ilog. Pwede naman akong kumuha ng tubig para hindi ako mahirapan sa pagkuha dahil malayo nga ang aking pinagkukunan ng tubig. Pero hindi ko ginagawa dahil napakadelikado. Hindi natin alam, baka may baboy rin na tinamaan ng ESF na inilagay sa itinapon. Kaya mas maganda sigurado tayo sa binibigay natin na tubig sa ating mga alagang baboy. Ang pangatlo guys ay kailangan malinis natin ang kanilang pinagkainan pagkatapos nilang kumain para hindi dapuan ng langaw at puntahan ng daga na may carrier ng ESF. Hanggang dito na lang guys. Sana ay may matutunan kayo. Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Maraming salamat guys. Bye bye.